Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo." Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping natipon nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sila sa malaking puno ng More roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeo. Pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, "Ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo." Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Betel at doon sila nagtayo ng tolda. Sa kalagitnaan ng Betel at Ai, ang Betel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev. Pumunta si Abram sa Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan. Kaya pumunta si Abram sa Ehipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abraham sa kanyang asawa, "Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipto, sasabihin nila na asawa kita. Kaya papatayin nila ako para makuha ka nila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa iyo." Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Dahil kay Sarai naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abraham at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang Paraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abraham at tinanong, "Ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo, kunin mo na siya at umalis na kayo." Pagkatapos, nag-utos ang Paraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abraham palabas ng lupain na iyon at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya. Naghiwalay si Abraham at si Lot. Mula sa Ehipto, pumunta si Abraham sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abraham. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang sa makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagpatayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Betel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan at muling sumampa si Abraham sa Panginoon. Si Lot na laging kasama ni Abraham, saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila dahil dito nag-aaway-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahong iyon, ang mga Kananeo at ang mga Pezereo ay nakatira sa lupaing iyon.
Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa ay maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig katulad ng lugar ng Eden at lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan naghiwalay sila ni Abram. Si Abraham ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan, labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Lumipat si Abram sa Hebron. Nang makaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, mula sa kinatatayuan mo, tingnan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na aabot ng iyong paningin ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo. At magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko ito lahat sa iyo. Kaya inilipat ni Abraham ang tolda niya at doon siya nanirahan malapit sa malaking puno ni Mamre at gumawa rin siya roon ng altar para sa Panginoon. Iniligtas ni Abraham si Lot. Nang panahong iyon, sina Haring Amrafel ng Shinar, Haring Aryok ng Elazar, Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Bersha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Zeboyim, at ang hari ng Bela na tinawag din ng Zoar. Nagtipon ang 5 haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim, na tinatawag ngayon na dagat na patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 taon, pero ng ika-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya, at ng ika-14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer at ng mga kakampi niyang hari ang mga Refaimeo sa Ashtaroth, Karnamaen, ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Imita sa kapatagan ng Kiryataim, at ang mga Horita sa bundok ng Seir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sila sa En-Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh, at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at mga Amoreo na nakita sa Harazon Tamar. Ngayon, tinipo ng mga hari ang Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim, at nakipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amrafel ng Shinar at Haring Aryok ng Elazar. 5 hari laban sa 4 na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. At nang tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora, kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon. Pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abraham at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Ngayon may isang nakatakas at nagbalita kay Abraham sa Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abraham ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Amoreo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sina Eshcol at Anir ang mga kakampi ni Abraham.
Nang marinig ni Abraham na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang mga tauhan na talagang maaasahan at hinabol nila ang 4 na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan hinati ni Abraham ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba, sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati na ang mga babae at ang iba pang mga tao. Binasbasan ni Melchizedek si Abraham. Nang umuwi si Abraham matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save, na tinatawag din na lambak ng hari. Sinalubong din siya ng haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abraham at sinabing, "Naway pagpalain ka, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo." Pagkatapos, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng mga nakuha niya sa kalaban. Ngayon sinabi ng hari ng Sodom kay Abraham, "Sa iyo na ang lahat ng mga ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng mga tauhan ko." Pero sinabi ni Abraham sa hari ng Sodom, "Isinumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinulid o kaya itali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang kinain ng aking mga tauhan. At pabayaan mo lang sina Aner, Eshcol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan."